Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Kayla Campolio na magbabahagi sa inyo ng isang kwento na patungkol sa mga Aita. Ang kwentong ito ay pinamagatan namin ng ang pamumuhay ng pamilyang Aita. Ang pamilyang Aita. Sila ay namumuhay ng payapa at masaya. Sila ang nangangalaga ng kalikasan, may kakayahang gumamit ng mga herbal at madami pa silang ginagawa para sa atin. Upang sila ay makaraos sa buhay, sila ay nagtatanim ng mga halaman upang may makain. Sama-sama silang nagtatrabaho upang mabuhay. Sa isang liblib na lugar sa Pilipinas, matatagpuan ang pamilyang Villanueva, ang pangkat ng Aita. Sila ay may masayang pamilya. Sila ay may mabait, tapat at maaasahang kaibigan. Isang Sabado ng umaga nang magising si Kayla na kumukulo ang tiyan. Ngunit wala silang imbak na pagkain. Ubus na ang ibak namin pagkain. Mag-iinit na lang ako ng tubig. Kayla, may makakain ba tayo? Naubos na ang pagkain. Mukhang wala tayong makakain ngayon. Ganun ba? Hayaan mo na. Sa susunod ay may makakain tayo. Oo, tama ka. Hindi naman sa lahat ng oras ay may makakain tayo. Dadating at dadating ang pagsubok sa atin. Sige, ako ay maghahayo na upang magtanim. Sige, mag-iingat ka. Sa kabilang banda, ang kanilang kaibigan na si James ay may naani na, kaya ito ay nagdala ng pagkain sa pamilyang Villanueva. Sa di inaasahan na pagsubok, ang kanilang kaibigan ay may dalang pagkain upang hindi sila magutom. Fred! Idala ako makakain na maaari natin pagsalunan. Yun, sige, may dala ko pala, James. Yay! May makakain na tayo!
makakakain na. Sa susunod ulit, James. Sige, ikaw pa ba? Sa susunod, tawagan niyo lang ako pag may mga kailangan pa kayo, okay? Okay. Makalipas ang ilang oras ay malapit na maghapon, kaya sila Vanilla at James ay nagpunta na sa bahay ng pamilyang Villanueva. Kayla, nandito na ako. Kasama ko ang katribo natin na si James. Mabuti naman, kakain na tayo. Jessica, tawagin mo si Crescia at Francesca. Sige, sandali lamang. Crescia! Francesca! Yuhu! Crescia! Francesca! Nandiyan na! Hintayin mo kami! Asa na kayo? Asa na kayo? Buti nandito na kayo tatlong kulot. Matulog na kayo. Sige, tara tulog na. Makalipas ang ilang buwan ay paunti na ng paunti ang pinagkukunan nila ng pagkain, kaya napagpasyahan nila na lumipat na ng bahay. Bago lumipat ay nagsasayaw muna sila bilang pasasalamat sa lugar na kanilang tinirhan.
lilipat na tayo dahil wala tayong makuna ng pagkain dito. Tara na! Ayun! Ilog! Madami dito makakain! Kalipas ang ilang oras ay natapos na silang gumawa ng munting bahay. Kinabukasan, nang magising si Kayla, nagtungo agad sila sa ilog kasama ang kanilang mga anak upang maglaba. Kami naman natin labahan. Okay lang yan, maligo na lang tayo pagkatapos. Oo nga, tama yan. Tulungan na nga kita, ayaw kita makita na, hihirapan. Ikaw talaga! Ayan na palang pagkain! Tara, kakain na! At dito nagtatapos ang kwento ng pamilyang Villanueva. Sa buhay ay hindi palaging maganda at nakukuha ang gusto mo. Wala tayong panalo kung walang pagsubok. Ang pagsubok ay dapat na ating malampasan, hindi ito sinusukuan. May mga taong tutulong sa atin sa oras ng kagipitan. At higit sa lahat ay huwag nating lalaitin ang ibang katutubo dahil mayroon tayo kanya-kanyang kagandahan at mayroon tayong sariling kakayahan. Ang pamumuhay ay hindi madali. Lagi diyang may hamon. Lagi lamang tayong magtiwala sa puong may kapal. At dito nagtatapos ang pamumuhay ng pamilyang Aita.